Naku, grabe. Hindi magpapapigil talaga si Pogo King. Hala, may Pogo King kabig. Oo mga kabibig, may Pogo King na ngayon. Sino bang Pogo King? Naku mga kabibig, merong bagong Pogo King. Ha? Bakit tinatawag na mga netizen ngayon na Pogo King itong si Martin Romualdez? Ha? Pogo King itong si Martin Romualdez? Bakit? Naku, ayaw ipatotal ban ni Martin Romualdez ang Pogo. Hala ka. Ito House Speaker Martin Romualdez question that the need to ban Pogo in this country as he recommends a different approach on the issue. May bagong approach daw si Martin Romualdez tungkol sa Pogo. Dapat daw hindi iban ang Pogo. Maghahanap siya ng bagong approach. Hala, anong plano ni Martin? Nako, ito ang sinabi ni Martin ha. Ito ang sinabi ni Martin. Martin, pasok. Pag tinotal ban mo yan, mawawala ba yan? Pag total ban mo yan, mag-underground yan. Kasi mukhang malakas ang demand talaga. Andito yan Ako, sundan na lang muna natin yung batas. Strict enforcement, kagaya ng ginawa ngayon ng law enforcement ng PNP ni Chairman Altenco at ngayon lumalago pa ang revenue. Nako, revenue ang pinag-uusapan mga kabib. Kaya pala, 'di ba? Ayaw, hello Army Joy. Ayaw ni Martin Romualdez na totally ban ang Pogo kasi para lumago ang revenue. There you go. Nako. So besides sa Ayuda King, ay Pogo King na rin ngayon. Ibang klase ang Crocodile King ang Tambas Loslo. Diba? Yan ang sabi ng mga netizen ngayon ha, na tinawag na si Martin Romualdez as Pogo King. Hal. Grabe talaga ang mga netizen magsabi. No, ito ha. Ito. Meron tayong interview ni Martin Romualdez para sabihin natin, hindi ko ito gawa-gawa. Uy, baka sabihin yung, naku kabibig, gawa-gawa mo naman yan. Hindi, uy. Merong interview talaga si Martin Romualdez tungkol sa Pogo. Nako, ito ha. Ito na. Wait muna ha. Ang China. Ano ang faults mo dun? Yung sa totoo po, mali ang China. Mali ang ginawa ng China. Siguro talaga lahat yung arbitrary ruling. Yung buong mundo, kasama natin. Hindi pa tayo makakamali dyan. At tama nagot ang ating presidente, di ba? Napapabuli ba tayo? Ugali ba natin na napapabuli ba tayo? Hindi. Dapat na tama. We have to tell China. Wait, Sai. Parang hindi masyadong malakas ang volume nito. Ang sabi niya dito kasi na hindi na dapat i-total ban ang Pogo. Kailangan daw natin strict implementation. Hala, para daw lumago ang tawag doon, revenue. Hala. Ganun ba? Hala. Grabe naman. Para lalago ang revenue, kailangan hindi iban ang Pogo. Ano kaya ang maging reaksyon? Ni Risa Hontiveros after niyang malaman na ayaw ni Speaker na ipaban ang Pogo? Itong si Risa Hontiveros is really aiming na iban ang Pogo sa Pilipinas. Mawala ang Pogo sa Pilipinas. Tumutulong na nga ang China na mawala ang Pogo sa Pilipinas, di ba? May news dyan na ang China ay tutulong na mawala ang Pogo sa Pilipinas. Pero itong si Martin, gusto niyang ayaw ipatotal ban ang Pogo. So anong ibig sabihin yan, Martin?
Ibang approach daw ang kailangan natin. Hindi total ban. Hello, Carmen Stiller. Ito grabe. Ito ha. Kinukumpara pa niya. Ito. Naalala mo yung prohibition sa Amerika yung alcohol? Noong nag-total ban, maski paano, nakaka-underground, mahal, illegal. Ang daming karumal-dumal na nangyari. So, hindi pwedeng siguro ay automatic ban. Gamitin mo yung batas. Gamitin mo yung law enforcement. May batas na kung sundan mo, kasi may buwis na nakalaan. Ay, buwis na naman. At maayos ang koleksyon. Pwede. Hala! O, ito makabibig, ito ang sinabi niya, basahin niyo. May batas na kung sundan mo, kasi may buwis na nakalaan. At maayos ang koleksyon. Pwede. Pero itong mga lumalabag sa batas, banned yan. Dapat ikulong mo yan. Dapat tanggalin mo, i-deport mo yan, itigil na natin lahat ng illegal activities sa Pogo. Okay. Okay pala. Mas malaki pa yung kita ng gobyerno sa 42 kisa noong meron na 20 daw. Kaya kung maayos lang yung enforcement, maiiwasan itong mga incident, talagang nakaka-distract talaga. Sa totoo lang, meron ding kita. Meron ding kita. Pero, pinalago. Pinalago at ang kita at binawasan niya lahat ng illegal. Alam. Nako. Last February, the House panel approved House Bill 5082 seeking to ban Pogo in the country, but it has yet to be tackled at the preliminary. Last month, the Makabayan bloc at the lower chamber also filed House Bill 10525 seeking to prohibit and criminalize offshore gaming operations of the Philippines. So, paano yan? Nako, ayaw ng speaker. Di ba? Malaki pala ang malaki pala ang koleksyon ng Pogo. Di ba? Data obtained. 42 licensed Pogo and under-the-counter popcorn, but down from 298 in 2019. Di ba? Yun ha. Yun, gusto ni Martin na gusto niya na strict enforcement, kagaya ng ginagawa ng mga law enforcement ng PNP. At ngayon, lumalago pa ang revenue. So, dapat legalized ang Pogo, pero strict enforcement. So, kailangan i-monitor ang Pogo outlets, ang Pogo building, kailangan talaga i-monitor ng gobyerno kasi may batas dyan para lumalago ang revenue. Wow! Pera-pera talaga ang iniisip kahit marami ng nabibiktima, kahit kitang-kita naman natin kung gaano ito kapangit ang Pogo. Paano na yan? Makabayan Black ang maging kontra ni Martin Romualdez, Cheka Babe 124. Si Risa Hontiveros ang maging kakontrabida ni Martin Romualdez tungkol dito. Paano reresolbahin ni Martin Romualdez? 'Di ba? Ito na, nga sila may mga congressman na nagpasa na ng House Bill 5082 na dapat mawala ang Pogo sa Pilipinas. Tapos ang Makabayan Black kailangan i-prohibit at ang mga Pogo sa Pilipinas. Nag-House Bill 10525 pa ang Makabayan Black. Paano na yan? Paano solusyonan ni Martin Romualdez na marami palang congressman ang gustong mapahinto, mawala ang Pogo. Siya gusto niyang strict enforcement. Strict enforcement daw kasi malaki ang revenue. Lumalago ang revenue. Pera-pera pa rin. Grabe naman yung bansa natin. Nagkaroon ng pera dahil sa mga ang tawag dito, sa sugal. Sugal nation. Ayuda nation, sugal nation. Naku, paano yan? Pag alis ni Duterte, nagkagulo-gulo talaga lahat. Nakita nyo, naobserbahan nyo.
Tayo ay ayuda nation, sugal nation, revenue nation. Diba? Nako, bakit ang Pogo sa Bamban may lisensya naman yun? Bakit nila pinastop? Kasi hindi nagbibigay sa nandatong, ay hindi ko alam talaga kung bakit nila ini-stop. Meron pa nga sa Cavite, yung chika-chika nila na hindi na raid. Ay, ewan ko. Ay, yun mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito na parang delikado ma-legalize itong Pogo? Delikado um, na itong si Martin Romualdez ay papayagan na mag-operate ang Pogo pero strict enforcement. Ay, kasi lumalago ang revenue. Agoy. Revenue ang pinag-uusapan. Agad-agad huli sa bibig. huli sa bibig niya. Uy, ang word na lumalago pa ang revenue. Ay, pera, datung pala ang iniisip niya. Ahu. Yun mga kabibig. Naku. Paano yan? Ano kaya ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Maraming mga netizen nag-react na, ano ba yan? Martin Romualdez, naisip mo talaga yan? Oo, kinundin na. Ito ang sabi ng mga netizen. Clearly, Speaker Martin Romualdez is not acting on the best interest of the Filipinos and the Philippine. Who will gain out of that decision? Will the Philippines gain from it? Or will you and the rest of the politicians benefiting from it will gain from not banning the Pogos? Galit ang mga tao sa statement ni Martin Romualdez. This is how our national leaders think. There will be never any progress in our Philippines. Instead of eradicating a problem, they ignore it and compromise with the perpetrators of this criminal syndicates. Sa sitwasyon ngayon, di maiwasan na illegal na Pogo pa, stop na lang. Tama. Ito pa sabi, Pogo are sources of corruption due to easy money. Parintahan sa BPO, tataas ang local employment, can easily track revenues. Para saan ang bilyong pondo for intelligence funds kung hindi intelligent ang law enforcer? Ay, tama. Hindi makakapag-operate ang malaking negosyo na gaya ng Pogo ng pailalim unless may binabayaran sa gobyerno. Defending them looks like you're one of them. Nabayaran na. True? Hala, aasa pa ba tayo ni Martin Romualdez? Grabe ha, parang sinabi niya na illegalize ang Pogo dahil sa malaking pera. Nako mga kabibig, eto na nga, pera-pera lang daw ang Pilipinas ngayon. Apple Go, hello, malakas ang Pogo sa Cavite kay Remulia from, hindi ko mabasa. Bakit ang Pogo sa Cavite hindi inimbestigahan? Baka legal yon sa Cavite. I smell something fishy, kabibig. Knowing tambahay nako, naubos ng ayuda sa budget from Shelby Shuki. Hello kabibig, baglibang sa tamayang gabi ni mo watching from Cebu, from Veneracion Seblos. Hello po, salamat. Apple Go, salamat sa panonood. So, ano ang iyong komento tungkol dito? Napag-usapan na ba ito ni na Pangulong Bongbong Marcos na parang, isang kalabit lang niya ni Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos, mapapa-oo na si Bongbong Marcos. Sabi niya, sige nga, illegalize lang natin ang Pogo, pero with strict enforcement ha, kasi lumalago ang revenue. Nako, pera-pera naman yan. Love watching from Naga City Camsor from Joju. Hello. Kaya kinontra ang confidential fund ni VP kasi gagamitin sa tama. Dahil sa ayuda, dami nag-aaway. Itong si Tamba dapat sisihin. Dami pala nag-aaway dahil sa ayuda. May ibang hindi nabigyan. May ibang sinulat ang pangalan pero hindi naka-receive ng ayuda. Eba na talaga ngayon. Inom muna ako ng tubig, ha? Don't forget to like this video. So, meron akong tanong. Kokak question number 1. Payag ba kayo sa suggestion ni Martin Romualdez na hindi i-total ban ang Pogo? Kailangan lang ng strict enforcement para
lumalago ang revenue. Payag ba kayo sa mungkahi ni Martin Romualdez? O comment below ha. Maayos ang koleksyon. Nakikita mo itong tambang mukhang perahan. O ano ang iyong komento? I-comment nyo na. Kasi gusto ko makita ba kung payag ba kayo sa suhestyon ni Martin Ro. Suhestyon pa yan ha. Pero later maging totoo na yan. Kaya ang mga trolls dumadami kasi sa ayuda. Ay marami talaga ang mga trolls. Grabe. Baka sinabi ni Martin na kailangan natin na hindi i-total ban ang Pogo. Naku, ang mga trolls. Oo, we are supporting Martin Romualdez because he is thinking for the benefit of our country. We, talaga? Grabe naman, benefit ba ng ating Pilipinas yung Pogo-Pogo? Ang China nga na tumutulong na sa Pilipinas para maban ang Pogo. Hindi dahil di ako confident sa kanya. Pwe, from Shoni. Hindi confident si Shoni kay Martin Romualdez. So kailangan talaga na hindi natin ang tawag dito, wag na natin na correct ba? Approve yung session ni Martin Romualdez. Pogo King? Sabi ng isa netizen ha. Nabasa ko lang yan ha. Para bang sakim sa pera, kaya gustong continue ang power niya, hindi ka mananalo tamba. Pogo source ng kriminalidad. Oy, naku mga kamibig. So yun na, gusto kong malaman yung opinion, magsalita kayo. Huwag tayong pumayag sa gusto ni Tamba. Naku, mag-comment kayo. Mag-comment kayo mga kamibig, oh. Grabe. Martin Romualdez. Pinatrending talaga sa araw na ito. No, dapat tanggalin na lahat para patay kasi ang dami na nilang kinasuhan at dinamay ng dahil sa Pogo. Martin thinking the benefits of his pockets. No way. Hitamba lang ang makikinabang. Dapat lang alisin na yan. Sabi ni Miss Gotchatsha, ni Ron Rimbaw at Ibet Avelas. Parang talagang ang tawag dito, nanggigilait na sila. Hello, wag. Milagros Derillo. Wag ha. Wag. Wag na ang Pogo. Wag. Martin, tumahimik ka na. Grabe. Eba talaga si Martin. Sino naman kaya mapapatupad ng strict enforcement na sinasabi niya? Gaano ka strict enforcement? Hindi ko talaga alam, Imelda Palapal, kung gaano ka strict ang strict enforcement ni Martin Romualdez. Ewan ko sa kanya, oy. Kung ano ang kaya naisip ba? Natawa lang talaga ako. Eto. Dita sugot og kurakot, oy, kaayo siya. Ito na ha. Panoorin natin ha. Ito pala, ito. Ito yung video ni Martin. Martin, are you ready? Kahit kawing-kawing ang krimeng nakadikit sa iligal na operasyon ng Pogo kontra si House Speaker Martin Romualdez na ipagbawal ito gaya ng isinusulong ng maraming mambabatas. Kontra siya ha. Pwede siguro yung automatic ban. Hindi, gamitin mo yung batas, gamitin mo yung law enforcement. Kapag binanwalat yan, mag-underground like yan. Kasi wala na, di ba? In effect, pag damdan mo, wala na yan, pero underground. So, problema na yan ng ating kapulisan. Kung alam mo pala may underground. Surveillance niyo. Totally ban nga eh. So, bakit alam mo may underground? May underground daw gagawin ang mga Pogo outlets. Naku, iba ha. Iba ang mindset ni Martin Romualdez tungkol dito ha. Iba talaga. Pag maglalabas tayo ng strict implementation na mawawala ang mga lahat ng mga Pogo dito, dapat strict implementation. Yung mga pa-underground, kasali na yan, Martin. Naku, Martin. talaga yan. Ako, sundan na lang natin muna yung batas. Batas daw. Kung talagang magpasya umano si Pangulo Marcos na tuluyan ng ipagbawal kahit ang lihitimong internet gaming licensees, kailangan munang i-repeal ang batas. Pinawi rin ni Romualdez ang takot ng ilang Pilipinong nag-aalala sa kumakalat sa social media na malapit ng girahin ng China ang Pilipinas dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Nadinig ko kay President Xi,
the future of China is the ASEAN for its economic recovery. Ay, ayaw ko na makinig sa'yo eh. Ayaw ko na makinig. House Speaker favors strict regulation on Pogo versus total ban. O, diba? Ganon si Speaker Martin Romualdez.